Hindi pa rin makapag-isip ng maayos si Michelle dahil hindi niya inaasahan ang biglaang pakikipaghiwalay ng kasintahang si David sa kanya. Sa kasamaang palad ay iba pala ito kaysa sa kanyang inaakala. Niloloko lamang pala siya ni David simula pa noong una silang magkakilala. Ang mga matatamis nitong salita na pinaniwalaan ni Michelle at ang mga pangako na inakala niyang mangyayari sa hinaharap ay pawang mga kasinungalingan lamang. Dahil ang katotohanan ay wala talaga sa plano ni David na pakasalan si Michelle. Gusto niyang magpakasarap sa buhay binata nang walang iniisip na anumang responsibilidad sa ibang tao. Masakit para kay Michelle ang nangyaring break-up. Tulad ng ibang relasyon ay nagkaroon muna sila ng malaking pagtatalo. Dumating si David sa punto na lahat ng mga ginawa niya ay isinumbat niya kay Michelle na para bang wala silang pinagsamahan. Pati na ang mga regalong ibinigay niya rito. Si Michelle ay lumaki sa ordinaryong pamilya. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang waitress sa karinderya sa tabi ng highway, habang ang tatay niya naman ay mekaniko ng sasakyan sa munting talyer. Sapat lamang ang kinikita ng kanyang mga magulang upang mamuhay sila ng disente sa araw-araw. Pagka-graduate sa high school ay gusto sanang magtrabaho ni Michelle upang kahit papaano ay makatulong siya sa kanyang pamilya. Pero ayon sa kanyang tatay, mas makabubuti kung makagraduate siya sa college nang sa gayon ay hindi siya mahirapan mag-apply ng trabaho. Michelle, kaya kami nagpapakahirap na magtrabaho ng nanay mo ay para makapagtapos ka ng pag-aaral. Gusto naming makapagtrabaho ka sa magandang opisina, yung may aircon, para hindi ka mapawisan. Bilang magulang ay pangarap naming gumanda ang buhay mo, para hindi mo maranasan yung hirap ng buhay, katulad namin ng nanay mo. Tay, nakikita ko naman ang sakripisyo ninyo ni nanay, kaya nga gusto ko kayong tulungan. Pero huwag kayong mag-alala. Pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko. Mabilis na lumipas ang mga taon. Nakagraduate sa kolehiyo si Michelle. Sa panahong iyon ay mayroon din naman siyang mga nakarelasyon, pero wala namang nagtagal dahil halos lahat sila ay mama's boy. Michelle, saan mo nakukuha yung mga lalaking yan? Natatawang tanong ni Cindy, ang matalik niyang kaibigan. Ewan ko ba? Kahit ako hindi ko rin alam ang sagot. Kibit balikat na wika ni Michelle. Si Cindy ay mas outgoing at mahilig pumarty kumpara kay Michelle. Mas marami na siyang karanasan pagdating sa pakikipagrelasyon. Naniniwala si Cindy na hindi naman masamang makipagrelasyon sa mga lalaki hanggat mahanap mo yung lalaki na para sa'yo, yung taong gusto mong makasama habang buhay. Hindi naman sang-ayon si Michelle sa paniniwala ng kanyang kaibigan. Para sa kanya, dapat kapag nakipagrelasyon ka sa isang tao ay hindi ka na mag-iisip na humanap pa ng iba kapag may nakita ka lang na kaunting pagkakamali dahil wala namang perpekto. Kung mahal mo ang isang tao ay handa kang tanggapin siya ng buong buo. Hanggang sa nakilala niya na nga si David sa isang party. Noong una ay wala namang nakikitang espesyal si Michelle sa binata. Pero matapos ang ilang beses nilang paglabas-labas ay unti-unti niya na rin itong nagustuhan. Hindi nila inaasahan na magkiklik pala sila. Sa unang 2 buwan ay isang pagsubok ang kanilang relasyon. Kung magwo-work, edi itutuloy. Pero kung hindi naman, edi friends na lang sila. Hindi na malaya ni Michelle na tuluyan na siyang napamahal kay David. Sa wakas, nakilala niya na ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Ngunit sa kasamaang palad ay mali pala ang pagkakakilala niya rito. At ang pagkakamaling iyon ang nagbigay sa kanya ng matinding heartbreak. Sabi ko naman sa'yo, dapat huwag ka masyadong mag-focus sa isa lang. Dapat huwag mong ibigay ang lahat para sa huli ay hindi ikaw itong kawawa. Wika ni Cindy sa kaibigan. Oo, alam ko naman yun. Pero masakit pa rin sa part ko bilang babae, lalo na't si David ang nakipaghiwalay sa akin. Sa hindi ko naman malamang dahilan. Bigla na lang siyang nagbago. Hindi ko alam bakit nagkaganon. Wala naman akong ginawang mali sa pagkakaalam ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang dahilan kung bakit niya ako hiniwalayan. Ilang araw na akong hindi makatulog dahil sa kaiisip kung ano bang mali sa akin.
Naluluhang wika ni Michelle. Makaraan lamang ang 2 linggo ay nalaman din ni Michelle ang tunay na dahilan. Ayon kay Cindy, may bago na daw kasintahan si David at ang nakakagulat pa ay mayaman ang pamilya ng babae. Gwapo si David at talagang may karisma pagdating sa mga babae, kaya hindi na rin naman nakapagtataka kung papaano niyang napasagot ang mayamang babae. Sa kabila nito ay nahirapan pa ring mag-move on si Michelle. Wala rin siyang balak na muling pumasok sa isang relasyon dahil sa takot na baka masaktan na naman siya ulit. Noong mga panahong iyon ay napagpasyahan niyang ituon na lamang ang atensyon sa pagtatrabaho. Sales manager na si Michelle sa isang kilalang kumpanya. Karamihan sa kanyang mga katrabaho ay lalaki, kaya naman iniwasan niya talagang mapalapit ng personal sa mga ito. Matapos ang ginawa ni David ay parang hindi niya na kaya pang magtiwala ulit. Mas gugustuhin niya pang tumanda ng dalaga kaysa masaktan na naman. Kung dati ay kilig na kilig siya sa mga nababasa at napapanood na love story, ngayon ay wala na siyang interest pa sa mga ito. Mas gusto niya yung action o kaya naman ay horror movies na lang. Michelle, huwag mo namang pagkaitan ng kasiyahan yung sarili mo. Maikli lang ang buhay para magmukmuk ka dyan sa kwarto. Wika ni Cindy sa kaibigan. Hay nako Cindy, wala na talaga akong gana pang lumabas at makipagkilala sa mga lalaki. Marami ng lalaki sa opisina. Pabirong wika naman ni Michelle. Tigilan mo nga ako. Bumangon ka na dyan. Pupunta tayo sa club. Maniwala ka sa akin. Hindi ka makaka-move on hanggat wala kang nakikilalang bago. Wika ni Cindy habang pumipili ng damit sa cabinet. Noong una ay ayaw sumama ni Michelle pero dahil sa pagpupumilit ni Cindy ay wala na siyang magawa kung hindi ang bumangon at mag-ayos ng sarili. Oh, eto isuot mo. Siguradong pag nakita ka ng ex mo ay luluwa ang mga mata at mababali ang leeg nun kakatingin sa'yo. Huwag mo hayaang isipin niya na hindi ka pa nakaka-move on. Ipakita mong hindi siya kawalan. Hindi sanay magsuot ng maikling shorts at sexy na damit si Michelle. Pero naisip niyang may punto naman si Cindy. Dapat ay simulan niya ng mag-move on. Papaano nga naman kung makita siya ni David na mukhang stress at umiiyak? Siguradong pagtatawanan lamang siya nito. Nagtungo ang magkaibigan sa isang sikat na nightclub na talaga namang dinadayo ng mga tao mula pa sa ibang lugar. Ilang tagay lang ay medyo tinamaan na si Michelle. Napapaindak na rin siya sa mga tugtog. Maraming lalaki ang lumalapit pero patay mali siya lamang ang dalaga. No string attached, muling paalala ni Cindy sa kaibigan. Makaraan ng ilang minuto ay nilapitan si Michelle ng matangkad at gwapong lalaki. Pwede ba kitang isayaw? Tanong nito matapos ilapit ng kaunti ang mukha kay Michelle upang magkarinigan sila. Hindi agad nakasagot si Michelle. Tiningnan niya muna ang itsura nito. Gwapo ang lalaki at talagang malakas ang appeal. Marami namang mas maganda at sexy na babae. Bakit kaya ako ang napili niya? Bulong ni Michelle sa sarili. Sige, okay lang na sumayaw tayo. Pasigaw na wika ni Michelle upang marinig ng binata ang kanyang sagot. Sumayaw sila sa dance floor ng ilang beses. Nagpakilala ang lalaki bilang Carlos. Mula siya sa ibang bayan pero mayroon daw siyang kamag-anak na binisita malapit lang sa club. Napansin ni Michelle na wala pang singsing sa kamay si Carlos, kaya iniisip niya na wala pa itong asawa. Mabait si Carlos at masayang kausap. Mula sa kabilang mesa ay nanunood lamang si Cindy. Hinayaan niyang mag-enjoy si Michelle at ang bago nitong kakilala. Sa maikling oras ay napansin ni Michelle na ibang-iba si Carlos kumpara sa kanyang ex-boyfriend. Arugante at talagang mayabang si David, lalo na kapag nasa pampublikong lugar dahil gusto niyang makakuha ng atensyon. Samantalang si Carlos naman ay tahimik at kalmado. Mas gusto niyang makinig at makipag-usap ng hindi nakakaagaw ng atensyon mula sa ibang tao. Madaling araw na nang lumabas sila ng nightclub. Pero sa halip na umuwi ay mas pinili ni Michelle at Carlos na mag-check-in sa katabing hotel. Pareho nilang ginusto ang mga nangyari. Ngunit kinaumagahan, hiyang-hiya si Michelle sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay isang malaking pagkakamali ang kanyang nagawa.
Natatakot siya na baka mayroong makaalam na siya ay nakipag one night stand. Dahil tulog na tulog pa si Carlos noong mga oras na iyon ay sinamantala ni Michelle ang pagkakataon. Marahan siyang nagbihis at nilisan ng kwarto nang walang paalam. Pero bago siya umalis ay nag-iwan siya ng isang note sa mesa. Nagpasalamat siya kay Carlos dahil sa pakikinig nito sa mga hinaing niya sa buhay. Napagpasyahan ni Michelle na iyon na ang kanilang una at huling pagkikita. Kaya wala siyang nakikitang dahilan upang gisingin pa ito o mag-iwan ng cellphone number. Para kay Michelle ay isang pagkakamali lamang ang nangyari. Nadala lamang sila ng kahinaan, lalo na't mayroong impluwensya ng alak sa kanilang katawan. Pag-uwi ng bahay ay agad siyang nakatanggap ng tawag mula kay Cindy. "Oh, anong nangyari kagabi at bakit ngayon lang kita na-contact? Sana naman hindi ka umuwi ng mag-isa." Natatawang wika nito. "Hindi ako umuwi kagabi, pero sa tingin ko ay hindi tama ang ginawa ko. Alam mo, sa tingin ko ay okay na okay si Carlos para sa'yo. Pero desisyon mo yan, marami pa namang iba." "Alam ko naman yon. O sige na, kailangan ko nang mag-ayos, baka malate pa ako." Mabilis na lumipas ang isang linggo. Dahil abala sa trabaho ay walang oras pa si Michelle na isipin ang nangyari sa kanila ni Carlos. Nakatanggap si Michelle ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Wala sana siyang balak na sagutin iyon, pero malakas ang kutob niya na si Carlos ang tumatawag. Ngunit papaano nito nakuha ang kanyang numero? "Hello Michelle, nabasa ko yung nakasulat sa note pero hindi ko alam kung paano yun sasagutin." Parang pinawisan ng malamig ang buong katawan ni Michelle nang marinig ang boses ni Carlos. Mabilis rin ang tibok ng kanyang puso sa hindi maipaliwanag na dahilan. Magkahalong kaba at excitement ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. "Carlos, sa tingin ko ay hindi na tayo dapat magkita ulit." Wika ni Michelle. Gusto niya sanang i-reject si Carlos. Pero sa halip na sumuko, ay niyaya pa siya nitong kumain ng hapunan. Subalit ayon kay Michelle ay pag-iisipan niya muna dahil marami pa siyang inaasikaso. Ikinuwento ni Michelle ang bagay na ito sa kanyang kaibigan, pero tumawa lamang si Cindy. "Ay nako, sa tingin ko dapat kang magpasalamat sa akin. Sa tingin mo talaga mahanap ka ni Carlos kung hindi dahil sa tulong ko? Ako ang nagbigay ng number mo sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Michelle, kung sinabi ko sa'yo, baka hindi mo na binuksan yung cellphone mo." Ilang araw ding nag-isip si Michelle tungkol sa gagawin niyang pakikipag-date kay Carlos. Sa huli ay napagpasya niya ring pumayag dahil wala namang mawawala sa kanya. Nakaabang na si Carlos sa entrance ng restaurant, dala ang isang bouquet ng bulaklak. Sa kanilang pag-uusap ay mas nakilala ni Michelle ang binata. Mabait at halatang matalino. Mababakas rin na nagmula ito sa may kayang pamilya, pero hindi siya nagkakwento ng kahit na ano tungkol sa kanyang sarili. Naging maayos naman ang kanilang first date. Pagkatapos maghapunan ay napagpasyahan ni Michelle na umuwi na. Mula noon ay napadalas na rin ang kanilang pagkikita. Si Carlos at Michelle ay naging magkaibigan. Hindi naman sila nagmamadali dahil gusto nilang mas makilala pang isa't isa. Marami ring inaasikaso si Michelle dahil magkakaroon sila ng malaking event sa kumpanya. Kaya naman, madalas ay nag-o-overtime siya sa opisina upang ihanda ang kakailanganing dokumento. Manggagaling pa sa ibang bayan ng kanilang future business partners, kaya dapat ay walang pagkakamali na mangyari. Nakikita naman ni Carlos na talagang pinaghahandaan ni Michelle ang lahat, kaya sinusuportahan niya ito. "Michelle, huwag ka masyadong ma-pressure. Alam kong kayang-kaya mo yan. Magtiwala ka lang. Magiging successful din ang partnership." Nang dumating na ang pinakaimportanteng araw ay maagang dumating si Michelle sa opisina. In-inform din siya ng sekretarya na nasa loob na ang kanilang business partners mula sa kabilang bayan. Pagbukas ni Michelle ng pinto upang batiin sana ang mga bisita, ay napatulala na lamang siya nang makita si Carlos. Katabi nito ang may-ari ng kumpanya.
Nakasuot ng formal na damit na talaga namang bumagay sa kanya. Hindi alam ni Michelle kung ano ang kanyang sasabihin. Ang business partner pala na kanilang hinihintay ay walang iba kung hindi si Carlos. Ni hindi man lang naghinala si Michelle sa tunay na pagkatao nito. Wala siyang kaalam-alam na ang lalaki na kanyang idinedate ay isa palang successful na negosyante. Inakala niyang isa si Carlos sa mga lalaki na nagpapakasaya lang sa buhay habang naglulustay ng pera. Sinikap ni Michelle na gawin ang presentation at naging matagumpay naman ito. Nakangiti lamang si Carlos kay Michelle. Niyaya niya rin itong kumain sa labas upang ipagtapat ang lahat. So ano pang hindi ko alam? Baka naman sasabihin niya sa akin na mayroon na siyang asawa at anak. Tapos ako yung magiging kabit niya. Na isang pagkakamali lamang ang lahat ng nangyari. Umiirap na wika ni Michelle habang nakaharap sa salamin. Habang kumakain sa restaurant ay biglang lumuhod si Carlos. Hawak ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Michelle, will you marry me? Ngayong alam mo na kung sino talaga ako ay ayaw ko nang magpanggap. Mahal kita at ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Napaluha na lamang si Michelle. Pakiramdam niya ay parang siya ang bida sa isang fairy tale. Parang noong nakaraang buwan lamang ay depressed at napakalungkot niya dahil kay David. Tapos ngayon ay parang isa na siyang prinsesa na pakakasalan ng gwapo at mayamang prinsipe na pinapangarap ng marami. Matamis na oo ang isinagot niya kay Carlos, kasabay ng paglahad ng kanyang kamay upang suotan ng singsing. Iyon na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ni Michelle. Yung tipong napaiyak siya sa sobrang saya. Papaalis na sila ng restaurant nang bigla niyang makasalubong ang dating kasintahan na si David. Naglalakad ito habang hawak ang kamay ng isang babae na halatang mas matanda sa kanya ng 10 taon. Sa tingin ko, kailangan niya talaga ng pera. Nakangising wika ni Michelle. Nakita rin siya ni David. Napahinto ito sa paglalakad pero agad ding napayuko upang hindi magtama ang kanilang paningin. Makalipas lamang ang 3 buwan ay ikinasal si Carlos at Michelle. Grande ang kanilang kasal na talaga namang pinag-usapan ng marami. Naging masaya si Michelle sa bago niyang buhay. May mapagmahal na asawa at 2 cute na mga anak. Nagpapasalamat si Michelle kay David dahil kung hindi ito nakipaghiwalay sa kanya ay baka hindi niya pa rin nararanasan ang tunay na kasiyahan at pagmamahal. At syempre, taos-puso rin ang pasasalamat niya sa matalik na kaibigan na si Cindy dahil ito ang nagtulak sa kanya upang makamove on at gumawa na rin ng paraan upang magkita ulit sila ni Carlos. Napagpasyahan ni Michelle na mag-resign na muna sa trabaho upang makapag-focus sa kanyang pamilya. Balak niya ring tulungan ang asawang si Carlos sa pagmamanage ng kumpanya. Masaya ang mga magulang ni Michelle dahil nakikita nilang nasa maayos ang buhay ng kanilang anak. Bilang mga magulang, ang tanging pangarap nila ay makita na masaya ang kanilang anak at mga apo. Sa ganitong paraan ay hindi na sila mag-iisip pa kung kumakain at nakakatulog ba ng maayos si Michelle. Paminsan-minsan ay binibisita rin nila ito upang makabanding ang mga bata. Nagpapasalamat rin sila dahil sadyang napakabait, hindi lamang ni Carlos, kundi pati na rin ng buong pamilya nito. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi talaga natutulog ang Diyos. Kung dumaan man tayo sa isang pagsubok ay siguradong mayroon siyang magandang plano para sa atin. Kailangan lamang natin magtiwala at maghintay. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.